Alam mo ba na kahit alam mo na mali, madali kang ma-influence? Bakit ganon? Makinig ka. Ito yung pinakadelikado. Kapag paulit-ulit kang napapaniwala sa mali, kahit alam mo na hindi tama. Imagine mo, araw-araw kang nakikita o naririnig ng mali. Opinions, advice, behavior ng iba. Unti-unti, nagiging tama sa'yo kahit alam mo sa utak mo na mali. Makinig ka, ito ang madalas hindi napapansin. Ipapaalam ko sa'yo ang 3 dahilan kung bakit ganito nangyayari. Pagtapos ng video na to, alam mo na exactly paano iwasan at ayusin itong problema. At dito nagsisimula ang mas tahimik na kalaban ng isip mo. Tingnan mo to. Bago tayo tuluyang sumabak, tap mo na ang like at subscribe. Konting click lang, pero makakatulong sa mas marami pang ganitong video. Makinig ka. May isang tao na palaging sinusunod ang opinyon ng barkada kahit alam niyang mali. Isang maliit na desisyon lang, pumunta sa maling party, ay nagdulot ng matinding problema sa kanya. Katulad ng sabi sa Proverbs, wala kang tatanggapin na payo kung hindi mo ito sinusuri sa puso at isip mo. Pressure at repetition. Makinig ka, ang utak mo ay wired para mas maniwala sa paulit-ulit na impormasyon kaysa sa actual truth. Kahit alam mo sa utak mo na mali, kung palaging naririnig mo yon, sa friends mo, sa family mo, sa social circle mo, unti-unti, nagiging normal sa isip mo. Ito ang pinakatahimik na kalaban, hindi biglang nakakaapekto kundi slow poison. Unti-unti kang nag-a-adapt sa maling standard ng iba. Imagine mo, 10 beses mong narinig na ganito talaga dapat gawin, pero alam mo sa puso mo na mali. Pagdating ng 7th time automatic, parang tama na yon. Parang magic, pero hindi magic, psychology lang. Kaya kahit ikaw na iniisip mo independent thinker ka, paulit-ulit kang nadadala sa flow ng karamihan. Makinig ka, akala mo may sariling isip ka pero sa totoo lang, reactive ka lang sa repetition ng iba. Karamihan sa decisions mo, hindi galing sa principles mo, galing sa frequency ng influence ng ibang tao. Yun ang nakakabaliw. Ang dami sa atin iniisip natin na free choice ang decisions natin. Pero marami sa mga ito, automatic na na-program ng paulit-ulit na exposure. Dito ka magsisimula. Question everything bago mo tanggapin. Bawat advice, bawat opinion, tanungin mo sarili mo. Tama ba ito sa values ko? Kung wala ang ibang tao, gagawin ko pa rin ba ito? Gawin mo itong simpleng habit, kahit isang sentence lang. Pause at analyze. Pag nagawa mo to consistently, automatic, nagiging immune ka sa slow poison ng repetition. Akala mo yan na ang problema? Hindi pa. May mas malalim na dahilan kung bakit nadadala ka. At ito, emotional manipulation. Emotional manipulation. Makinig ka, ang pinakamadaling paraan para ma-influence ka, hindi sa logic, sa emosyon ka nadadala. Fear, guilt, FOMO. Ang mga damdaming ito ang tahimik na nagko-control sa decisions mo. Kapag nadadala ka ng emosyon, kahit alam mo na mali ang desisyon, automatic ka lang na sumusunod. Imagine mo, sinabi ng kaibigan mo, kung ayaw mo sumama, maiiwan ka. Boom. Bigla kang na-pressure kahit alam mo na mali, sumunod ka. O sa work, sinabi ng boss, kung hindi mo gagawin to, baka mawala promotion mo. Makinig ka, hindi mo na tinitingnan kung tama ba, kundi natatakot ka lang. At dito pumapasok ang repetition ng pressure. Magiging habit na ito sa utak mo. Akala mo independent ka at malaya, pero sa totoo lang reactive ka sa fear at guilt. Iniisip mo na rational decision ang ginawa mo, pero kung titignan mo closely, emotional hijack lang ang nangyari. Huwag kang magmadali. Karamihan sa tao hindi alam na nadadala sila ng damdamin nila, hindi ng isip nila. Simple lang. Bago ka mag-decide, huminto at tanungin sarili mo, bakit ko talaga gagawin ito? Ito ba ay dahil sa sarili kong principles o dahil lang sa pressure ng iba? Gawin mo itong habit, isang sentence lang sa isip mo bago gumawa ng move. At dahan-dahan mararamdaman mo na control mo na ang desisyon mo, hindi ang emosyon ng ibang tao. Pero hindi pa yan ang pinakadelikado. May isa pang tahimik na killer sa isip mo. Lack of personal standards. Lack of personal standards. Makinig ka. Ang pinakatahimik at deadly na dahilan kung bakit nadadala ka kahit alam mo na mali. Wala kang malinaw na prinsipyo or boundaries sa sarili mo. Kapag walang standards, kahit sino pwedeng mag-dictate ng tama at mali sa'yo. Kaya kahit paulit-ulit kang sinasabi ng ibang tao na mali, automatic susunod ka lang. Imagine mo sa isang party o social situation, wala kang personal rule kung hanggang saan ka lang pwedeng sumunod. Kaibigan, tara inom tayo ng sobra. Wala kang sariling limit, sumunod ka lang. Result, nagkaroon ka ng problema na hindi mo na control. Makinig ka, simple lang, pero ito ang dahilan kung bakit karamihan sa tao nadadala sa mali. Akala mo malaya ka, pero sa totoo lang, wala kang control kung sino ka sa decisions mo. Hindi sa iba ang problema kasi wala ka lang boundaries. Ang utak mo naghahanap ng shortcut kung ano yung acceptable sa ibang tao, yun na ang sinusunod mo. Huwag kang magmadali.
Karamihan hindi alam na ito ang pinaka-core reason kung bakit nadadala sila. Ito ang pinakamabilis na shift, mag-set ng personal standards. Isa o dalawang principle lang bawat major decision. Halimbawa, hindi ako gagawa ng desisyon kung hindi ko ma-justify sa sarili ko. O simpleng rule sa social life. Hindi ako susunod sa kahit anong pressure kung laban sa values ko. Kung masasanay ka rito, automatic nagiging immune ka sa influence ng iba kahit paulit-ulit at emotional pa ang pressure. Ngayon, kung naiintindihan mo na kung bakit ganito nangyayari, makakaramdam ka ng control at kapangyarihan sa sarili mong desisyon. Ito ang punto kung saan discipline at boundaries ang tunay na kalaban ng influence. Makinig ka, comment sa baba kung anong habit ang puputulin mo today. Hindi lang basta comment, i-track mo kahit maliit na desisyon. Halimbawa, kapag na-pressure kang sumunod sa mali, note mo sa sarili mo, hindi ko sinunod. Or sa social circle, kapag may mali kang narinig, tanong mo sarili mo bago tanggapin. Makikita mo after a few days, di lang habits mo pati mindset mo nagbabago. Control mo ang choices mo, hindi ng iba. Tingnan mo to, maliit na steps, malaking epekto. Ngayon kung naiintindihan mo na kung bakit ganito nangyayari, makakaramdam ka ng control na matagal mo nang hinahanap. Control sa decisions mo, sa influence ng iba at sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para mag-guide sa'yo. Ikaw ang boss ng sarili mong isip at damdamin. Makinig ka, inhale, exhale. Imagine mo bawat decision mo malaya ka at malinaw. Hindi ka nadadala ng peer pressure, emotions, or lack of standards. At dito nagsisimula ang tunay na freedom, discipline plus boundaries ng power sa sarili mo. Makinig ka, hindi ka malas, hindi ka kulang. Wala ka lang disiplina at boundaries. Iyon lang ang pumipigil sa'yo para maging immune sa mali at influence ng iba. Oras mo na para bumangon. Oras mo na para maging responsable sa sarili mong isip at damdamin. Huwag mo hintayin ng iba. Kontrol mo na ngayon ang sarili mo. Tingnan mo to. Bawat choice mo ngayon pundasyon ng future mo. Dito sa Dark Mind page ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita, ay hindi galing sa ibang tao, ay tahimik, disiplinado, matatag. Kapangyarihan mo ay nasa sarili mo at kapag nasanay ka na sa sariling discipline at boundaries, wala na sa iba ang control sa'yo.